Opo. Nalulobos na checking. Good morning, Mr. Chair. Good morning po, Chairman. Balik po muna ako sa BSKE. You told a while ago na gagawa na ako kayo ng bagong calendar of activities for the upcoming November 2, 2026 elections. Siyempre gagawin niyo po yan without prejudice to the Supreme Court decision whether the law, Republic Act 12232, becomes or is declared constitutional or unconstitutional. Ay, opo. Hindi naman po nakadepende yung pagkilos ni Comelec sa tendency ng kaso sa Korte Suprema. Hanggat walang aksyon sa Korte Suprema na pinapahinto ang pagpapatupad ng batas, sa kasalukuyang epektibo na at dapat ipatupad ni Comelec yung present na law. And therefore, ano yung present na batas na hindi naman po pinipiyaro o pinabaliwala ng Korte Suprema? Wala na eleksyon sa December 1, ang eleksyon ay sa November 2 na. Kung magkakaganon, pakalang po balito yung mga kababayan natin kung naandyan pa yung calendar of activities namin, pagkatapos wala kami ginagawa na terminated announcement man lang. Kung kaya kahapon minarapat na po namin, terminate yung mismong lahat ng calendar doon. Dahil po dapat filing ng candidacy ngayon. Ngayon. And therefore, baka may mag-file ng candidacy at naghanap po ng form at pumunta sa mga local government. So, dinerminate namin ang lahat po ng activities, pero sinabi po namin, pakihintay yung announcement sa bagong calendar of activities na nakabase na sa November 2. Ngayon, halimbawa po, biglang worst case o ano man, biglang may maglabas ng TRO, halimbawa po. So, ang mangyayari po, magagawa rin kami ng panibagong calendar of activities na naman. Kasi maaari hindi na masunod yung dating calendar of activities sapagkat may mga mapapasunod po doon o magiging mutin academic dahil habang lumadaan ng panahon, ay nababaliwala na dahil meron na yung batas na November 2 ang ating calendar. Thank you, Chairman. Maraming salamat. Chair.